Gamit ang isang high-tech camera, 80 iligal na paraan ng pangingisda ang nabisto sa Joint Aerial Patrol ng Pilipinas at Canada. Kabilang yan sa mga dahilan ng mahigit 1 bilyong pisong pagkalugi ng fishing sector sa bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang aktual na kuha ng high-tech na camera ng Dash 8 Aerial Surveillance Aircraft ng Fisheries and Oceans Canada sa kanilang ginawang pagpapatrolya sa silangang karagatan ng bansa bilang bahagi ng Operation Bantay Lawud. Yeah, 4 inspectors on deck. Ang 2 linggong joint aerial patrol sa pagitan ng Canada at BIFAR ng Pilipinas, bahagi ng Indo-Pacific Strategy ng Canada para labanan ng illegal fishing. Mahigit 1.3 billion pesos daw ang nawawala dahil sa illegal na pangingisda sa buong mundo, kabilang na sa mga karagatan ng Pilipinas. Sa 70 oras na operasyon, 88 potensyal na illegal na aktibidad ang kanilang nakunan. Serious violations such as fishing in closed areas, unregistered vessels, use of prohibited gear, and failure to be properly marked. Bukod dito, marami rin daw silang nakitang barkong pangisda na nakapatay ang kanilang monitoring system o mga tinatawag na dark vessels, isang indikasyon umano na may ginagawa silang illegal. Kasama sa area surveillance sa mga kawani ng BIFAR. Figuratively and literally, this is an eye-opener for BIFAR. You know, before, we were focused only on deploying surface assets, and it can only cover much. With this air asset, we were able to cover vast expanse of maritime areas. Madalas na paglabag umano ang pagpasok ng mga barkong pangisda sa mga closed fishing areas tulad ng Visayan Sea na sarado dapat ngayon sa commercial fishing. You have the optical video, you have radar, you have all the parameters of location, time, speed, all visual to a judge or prosecutor. So it's very effective evidence. It's very difficult to refute our findings. Ang BIFAR may panukala na raw na makakuha ng air asset na may ganitong mga high-tech na gamit para tumulong sa kanilang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Ang Canada, bukas naman umano para tumulong. We do sell this technology around the world, so we are very much amenable to having conversations, both G to G or in other venues, to be able to look at opportunities to provide this technology. Ang mga ebidensya na nakuha ng eroplanong ito, pinoproseso na raw ngayon para sa potensyal na pagsasampa ng kaso sa mga fishing vessels na nakunang lumalabag sa mga fisheries laws ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.